Magandang araw sa inyo mga amigos, mga amigas, mga viewers at subscribers ko dito sa YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Ngayon po ay papunta ako sa San Fernando, Pampanga sa Regional Trial Court upang asikasuhin ang ilan sa mga dokumento ng ating kliyente. At kung maaalala ninyo sa mga nakarang episodes natin ay madalas kong mabanggit yung legal term na irreparable injury. At sabi tuloy sa akin ng aking mga subscribers at viewers, attorney, ano ba yan irreparable injury? Ano ba ibig sabihin yan? Gaano kahalaga yan sa in relation to the filing of an application for the writ of preliminary injunction or yung tinatawag na temporary restraining order, TRO, at pati na dun sa final or permanent injunction. So gaano siya kahalaga? Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na to. Kung tawagin natin ay irreparable injury. Ang irreparable injury ay madalas nating mababasa yan, mostly in civil cases na kung saan ito ay ginagawang patayan or panuntunan ng ating mga huwes, maging ng ating mga justices sa Court of Appeals upang ibigay o i-release ang isang application for TRO or preliminary injunction. At upang malaman mo na ang application for writ of injunction ay mabibigyan ng favorable consideration, kailangan tansyahin mo yung mga essential requirements at yung mga kondisyones ng ating batas upang bigyan ka ng writ of injunction or kaya ma-reverse yung nauna nang inilabas na injunction at ikaw naman ngayon ang bigyan ng order of injunction. So ano-ano yung mga requirements na yan? Unang-una, dapat maipakita mo na as an applicant for the injunction na ikaw ay may existing rights, no, that must be protected, no, and that right has been violated, no, by another person, and that there is an extreme urgency or a paramount necessity for the writ, no, to be issued in order for your right, no, to be protected. At kapag hindi na-issue, there will be further harm, there will be further injury or damage on the part of the applicant. Okay, so bukod dyan, meron pang kinoconsider ang ating husgado, lalong-lalo na pag ang application mo ay nakarating sa Court of Appeals dahil nagpetition ka, gusto mo pa i-reverse yung writ of injunction laban sa'yo, or nag-a-apply ka ng TRO. So pag napunta yan sa Court of Appeals, no, bumabaksak yan sa isang division. Kasi sa isang division ng Court of Appeals, hindi lang isang justice yan, mga 3 justices ang nag-uusap-usap upang ma-determine whether or not the applicant is eligible for the issuance of the writ of injunction. So ganito yan, pag ipinasok na yan dun sa division dahil na-i-raffle na at napunta sa isang division, ang unang katanungan that the justices will definitely raise if there is an application for the writ of injunction is this: is there an irreparable injury sustained by the applicant? So that will be the center of the discussion. That would be the main point, no? Yan yung pinaka main agenda kapag sila ay nagkaroon na ng deliberasyon, no, upang malaman if there is an irreparable injury that would give way to the issuance of the order of injunction. So binubusisi yan, ihimayin yan ng mga justices o ng judge, no, during the deliberation. Nasaan ang mga essential elements for us to issue this writ of injunction? Yung essential elements ng
irreparable injury. So, paano mo nga malalaman na merong irreparable injury on the part of the applicant? Kapag ang injury, harm, or damage sustained by the applicant for that preliminary injunction is something that you cannot quantify. It is unquantifiable. And then, walang amount of compensation, no, that may be awarded to the injured party kasi it cannot be made subject of a mathematical computation. So kahit gaano kakagaling na mathematician, no, kahit gaano kakagaling mag-compute, hindi mo kayang tapatan yung lalim ng sugat, yung hapdi na iyong in-inflict doon sa injured party. Dahil lang nakasalalay dito most of the time yung dignidad at yung karangalan ng taong sinira mo dahil binalasuwas mo, no, niyurakan mo ang kanyang karapatan. At dahil dyan, ito ay hindi mo pwedeng tapatan. No matter how huge, no matter how gigantic the amount of money, hindi mo pwedeng bayaran yung sinira mong dignidad at karangalan ng applicant for the writ of preliminary injunction or permanent injunction. So, dapat mapatunayan yan. So, napakalalim na usapin yan. Lalong-lalo na kapag nakarating yan sa mas mataas na hukuman. So, yan ang center of the discussion. No, if ever the application will be elevated to the Court of Appeals. Yung Bank of Philippine Islands, yung BPI versus Regional Trial Court of Cebu City, sabi ni Chief Justice, ang order of injunction ay hindi dapat basta-basta na lamang inilalabas. Yan ang kanyang habilin sa mga mababang hukuman, sapagkat dapat malaman ninyo with supporting, no, strong evidence na yung aplikante ay talaga namang merong right in esse, no. Ibig sabihin ng right in esse ay yung karapatan is something that is unmistakable. It is very clear, no. Ibig sabihin walang kaduda-duda na siya ang tunay na may karapatan sa kanyang ipinaglalaban, no. Kahit magtumbling-tumbling ka pa dyan sa gitna ng EDSA, walang kaduda-duda, yung aplikante ang may tunay na karapatan at dapat proteksyonan ng ating batas. So it must be unmistakable and very clear, mas malinaw pa sa mineral water at mas malinaw pa sa sikat ng araw. So yan yung right in esse na sinabi ni Justice Bersamin sa kaso ng BPI versus Regional Trial Court of Cebu City. So wag basta-basta nag-i-issue niyan, sapagkat masyadong sensitibong parte yan ng isang kaso o ng isang kontrobersiya. So para maintindihan nyo lalo itong gusto, itong irreparable injury, ang isang magandang ehemplo dito yung away mag-asawa. So yung mag-asawa naghiwalay dahil sa kapabayaan ng isang ina over the care and custody of the child. So lalong-lalo na pag less than 7 years old yan, definitely the custody of the child will be in favor of the mother. So naghiwalay. Pero nung naghiwalay sila, pinabayaan ng lalaki na tumira at manatili doon sa conjugal home. Kaya lamang ang ginagawa ng babae, umiinom, nagdra-drugs, iniimbitahan yung kanyang mga kaibigang lalaki at akala mo nagpapariwara na at ginagawa ang paglalasing at pagtitake ng drugs in front of the minor child. So dito, nagkakaroon ng irreparable harm, irreparable injury, and irreparable damage on the part of the minor child.
So what will the father do in order to protect the interest and the right of the child? Magpapail yan siyempre, no? Bukod dun sa kaso ng custody of the child, ay magpapail yan definitely while the case is pending. Application for the issuance of the writ of preliminary injunction, at magre-request na din yan, no? Pag natapos yung trial ng permanent injunction, sapagkat pag yan hindi niya ginawa, there will be further harm, there will be further injury and damage on the part, no, on the part of the minor child. Yan ang isang magandang halimbawa ng irreparable injury, dahil hindi mo kayang bayaran yung sinisira mong kinabukasan ng bata, yung kanyang dignidad, yung kanyang karangalan, pero mong i-expose mo yan sa isang immoral environment. So ano na lamang ang sasabihin ng isang komunidad pag yan ay nalaman ng mga kapitbahay, ng taong bayan, na ganyang klase ang ina ng bata? So that is one good example ng irreparable injury. So regardless of the case, whether it is a case for the custody of the child, or it is for trademark, copyright, unfair competition, or patent, ang kailangan mong patunayan kapag ikaw ay nag-apply for writ of injunction ay the presence of irreparable injury. The absence of irreparable injury in your case, in your complaint, or in your application for PRO or preliminary injunction will lead to the dismissal of your case. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno, at sana po ay may natutunan kayo dito sa aking episode na irreparable injury. At yung mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po mag-subscribe na kayo ngayon. So hanggang sa muli.